ng pagsasalita. Hindi po. Yung makita po sa action po natin sa bawat araw, yun po yung pinaka-number one na makakahikayat ka. Kasi sabi nga, naalala niyo kay Pedro? Di ba hindi naman siya lahat nagmensahe? Sabi nga doon, in example niya, dahil si Pedro po ay puspos po ng banal na espiritu, yung tatamaan po ng anino ni Pedro ay tumikilala po sa Panginoon. Paano po nangyari yun? Dito pa rin po. Siya po ay babal sa salita ng Diyos. Diba? Sige po. Yung nakita ko, hindi siya inaralan. Opo. Pero nagdadaan sa kanila, tuwing umaga. Kaya sabi niya, magkaanak-anak na lalaki. Gusto ko pa ako tulad niya nagdadaan niya. Hindi ko alam kung nagsalita siya o kasukutan niya o motivate na lumakad siya papunta sa simbahan. Pero ang nakaakat sa kanya, magkaanak-anak na lalaki. Talagang pagkat, ibig sabihin mo ano yun, hindi pastor. Opo. Gusto niya maging ganun din kagaya ng magiging anak niya. Opo. May ganun ako talaga. Hindi lang kasi binigyan ka na ng magsalita. Opo. Di ba niya ikaw ay nakikita nila, yun po'y nakakaano na. Opo. Nakakapag-decide na sa iyo kung ano gusto mo. Tama. Hindi po talaga lahat ay sa salita. Mas malakas nga po yung pagkilos eh. Yung sinasabi na yung pagtahimik ka parang mas, di ba? Pagtahimik ka mas ramdam mo kung ano yung totoo nga sa loob ng puso ng isang tao kaysa sa bumubuka lagi yung bibig niya. Sige po. Opo. Opo. Ay... Para sa akin na naiinit ako. Kasi ito lang, talagang kumakayo. Opo. Pinapahagi nila ang salita ng Diyos. Kaya sana naman, Opo. maging ganun din ako. Tama po. Yun eh, kung papansinin nyo yung lagi naglalakad nga ako dyan. Every Saturday ba yun or Sunday nagbabahagi sila. Grupo-grupo sila, no? Napakaganda naman taho talagang tignan. Kasi meron mo silang pagkakaisa at ang nais nila ay mabahagi ang salita ng Diyos. Totoo naman po, sa simbahan po natin ito, lagi po tayong pinaalalahanan na ibahagi rin po natin ang salita ng Diyos. Pero kasi kailangan meron mo ikaw sa sarili mo na nais mo simulan. Parang gagaya mo talaga nito. Dati wala tayong Sunday school. Di ba wala? Wala mo talaga. Kaya sabi nga, dapat sabi nga ni Elder Romano, intentional. Kailangan natin na magkaroon. Bagamat ayaw nila ng una, ginawa natin intentional na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos sa gaya mo nito. Dati mo talaga, wala tayo. Nag-adjust pa tayo ng oras, di ba? Nagsimula tayo ng alas 10 para yung 9:30 to 10 o'clock ay maging Sunday school. Pero wala akong umatin doon. Binalik ulit tayo ng 9, tapos 9 to 30 yung ating pag-aaral sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi nakita natin. Gusto na talaga ng tao na makapag-aral ng salita ng Diyos. Naging intention na natin na bahagian po talaga ang tao ng salita ng Diyos, makapag-aral. Pero kung hindi mo natin sisimulan, wala pong mangyayari. Yung nag-iisip niyo po na gano'n, kayo po ang makakapagsimula na makapag-encourage. Kung sino katabi mo, yala si Lola, si Sister Ningning, o si Nailita. Makakapagsimula po yun. Sisimulan niyo po muna bago kayo makaka-encourage at magiging sama-sama po. Hindi po kasi pwede na gusto mo lang o nalilit ka sa nakikita mo sa iba. Dapat to lagi gamitin mo natin yung ating puso. No, gamitin natin ang puso. Panginoon, gusto ko po ganito eh. Gusto ko po magbahagi ng salita ng Diyos. Ngunit yung level, hindi sapat yung aral ko, hindi ko alam lahat. Siya naman yung gagawin sa atin eh. Pero ang mahalaga po doon, yung puso at isipan mo, sinabi mo na sa Panginoon na gusto mo po.
Ariel, noon ayaw talaga ho namin ito. To be honest, sinasabi ko na po yung totoo sa inyo. Kami po ni Elder Ariel, una po ay ayaw po namin. Pero sa biyaya po ng Panginoon, at habag po ng Panginoon, ilang buwan na po tayo merong Sunday School. Dahil sa kalooban po at biyaya po ng Diyos. Hindi lang dahil sa kagustuhan namin. Dahil sa tulong po talaga ng Panginoon. Hindi po kami magagaling magsalita. At hindi naman po talaga kami nag-aral ng Bible School. Through experience sa pagiging Kristiyano namin sa mula bata, yun po yung tinuturo namin ni Elder Eliel. Hindi po kami, honestly, alam mo pa rin, hindi po kami nag-aaral ng Bible School. Ang gamit po namin ay kagaya po ng mga apostol, through experience po at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Pero kung bumibigyan mo kami ng pagkakataon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, kagaya nyo, salamat sa Panginoon. Kasi nakakaragdag yun sa pag-aaral po namin. Sige po tayo, sobrang overtime na ako. Nakatitig na lahat sa akin ng shisha. Sige po tayo po, ay saglit na manalangin. Panginoon, minsan pa marami pong salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, sa amin ng iyong mga salita. Nawa po, lagi nga po kami maging alerto. Lagi po kami manalangin. Lagi po kami mag-ingat. Lagi po kami maging handa at magbantay, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay babalik. Habang sa pagantay namin ang ipababalik, babahagi namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa. At magbahagi namin ang kaligtasan na tunay na yung ibinigay sa amin. At hindi namin sarili nito, kundi may bahagi din po namin sa bawat tao na aming nakakasalamuha. Panginoon, ibinabalik namin ang mataas sa papuri, pagsamba sa tayong pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, mag-umpisa na po tayo atin po ating sarili.
morning. Hallelujah. Purihin ang pong pangalan ng Panginoong Jesus. Nakilayan ang iyong pangalan sa oras nito. Panginoon Diyos, hindi Panginoon kami po narito, Panginoon, upang patuloy na dumakila, sumaba sa inyong pangalan. Nakila naman sa aming pong pagdulog na ito, sa aming pong pagsamba, aming pong nilalapit po Diyos sa inyong pong harapan ng aming pong mga puso. Ang bawat isa po, Panginoon, ay iyong pong siyasatin ang aming pong puso, ang aming pong isipan, Panginoon. Sa nagdaang pong panahon, oras, sa nagdaang isang linggo ng aming buhay, Panginoon, ikaw po ang nakabatid ng aming puso, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, para nalisin mo po kami, Panginoon, anuman nagawa namin na hindi po nakalugod sa inyo pong harapan, sa aming isipan, sa aming pananalita, kilos, Panginoon, na hindi po nakalugod sa inyong harapan. Kami po inyong patawarin upang, O Diyos, sa aming pagsamba sa oras na ito ay patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mataas. At inyong pong tanggapin ang aming pong mapapuri. Pasasalamat, pagdakila sa inyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Nakilang Ama, samahan niyo po kami sa aming pong panambahan ito at sa aming pong mga kapatiran, Panginoon, na wala pa po dito ay patuloy po silang ingatan at idako sa lugar nito. At yung aming pong mga kapatiran, O Diyos, na hindi po makadalo, kayo po ang magpala sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan sa mga sila naroon, O Diyos. At nakilang Ama, sa aming pong kalagitnaan, inibitahan po namin ang iyong pong banal na Espiritu, Panginoon, na ang pagsama ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan, upang, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magdingning at mataas sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Nakilang Ama, buksan niyo po, Panginoon, ang aming spiritual, Panginoon, na pangunawa, pandinig, Panginoon, upang patuloy na makita ang iyong kahilingan at iyong kaluwalhatian sa bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makita, Panginoon, na ikaw ang Diyos at tunay na dapat sambahin, dakilain, Panginoon, ng iyong pangalan. O nakilang Ama, samahan niyo po kami, paspasan niyo po kami sa oras na ito. Sa aming pong gawain, lahat po nagkakayo sa unahan ito, Panginoon. Niyo po siyang samahan, Panginoon. Itago niyo po sila sa inyong likuran, O Diyos, upang ikaw ang makita at mataas, Panginoon. Nakilang Ama, napakabuti niyo po sa mga po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala na pinagkalubo po sa bawat isa po sa amin. Financial, material, Panginoon, spiritual, emotional, na pagpapala, O Diyos, na pinagkalubo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, O Diyos. Hindi nagmamaliw ang inyong pong pag-ibig, ang inyong pong pagsama sa aming Panginoon. Napakabuti niyo po, Diyos. Purihin ka, Panginoon, nakilain ka sa oras nito. Dito po ang aming samong dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Amen! Napakabuti ng ating Diyos. Ang tunay nga po sa umaga ito ay pakibati nga po inyong mga katabi. Ayan, kasi bukas hindi po natin alam. Kaya ibigay niyo po yung dagas ng pagbati. Ayan, salamat sa Lord. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo natin nasabit sa pagpupuli sa ating Diyos sa buhay. Amen. Sabi po sa mga awit, 42:1-2 kung paano humihinga lang isa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihinga lang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Pinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay ng Diyos. Kailan ako parilito ang hanap sa Diyos. Amen! Tulad nga pa, kung tatay na uhaw sa pagpupuli sa ating Panginoon, hindi natin ang gawin. Gawin mo sa ating Diyos. Amen!
po karapat dapat sambahin ng iyo pong mga nilalang, ng iyo pong mga hinubos o Diyos. Sa umaga ito, aming pong dalangin, ang awit na ito ay maging pagpapala sa amin. Gamitin niyo po ang aming buhay, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala. Pakalinisin niyo na po ang aming mga puso, O Diyos. Lumalapit po kami, Panginoon. Humihingi lang ang aming Panginoon sa iyo. Kami po na Panginoon. Humihingi po, O Diyos. Hallelujah. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakuha, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magalitan, sa'yo ay umisang ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magalitan, sa'yo ay umisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan po, Panginoon, kami po yung Diyos, O Diyos. Salamat po ang aming puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magalitan, sa'yo ay umisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos,
Diyos ka
Manalangin po tayo. O Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, napakasarap, Panginoon, ang bawat mga anak mong Panginoon. Sama-sama magpupuri at magpapasalamat dahil sa kadakilang ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na aming pinaglikuran, Diyos na nagbigay sa amin ng kalakasan, Diyos na nagbigay sa amin ng aming lahat ng mga pangailangan. Karapat dapat, O Diyos, pagpupuri, pagpasalamat sa bawat mga anak ko, Panginoon. Lord, salamat sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa bahay pananambahan. Dinala mo, Panginoon, ang bawat sa amin, hindi lang, Panginoon, kami ay napipilitan lamang, Panginoon. Kundi, Panginoon, ito ang hangarin, Panginoon, ng bawat mga anak mo, lalo-lalo na sa araw na ito, kung saan. Dinaan mo, Panginoon, ang araw na ito upang kami, O Diyos, sama-sama na dumudulog sa iyo. Sama-sama na pagpapasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, O Diyos. Lord, salamat sa isang linggo na kami, Panginoon, ay gumagawa sa aming mga gawain, O Diyos. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, ng bawat sa amin, O Lord. Ngunit sa araw nito, Panginoon, dinaan namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, O Diyos, upang maibalik namin, O Diyos, ang pagpuri, pasalamat sa katilang mga bagay na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hindi sapat, Panginoon, ang ilang oras, Panginoon, ng aming nanambahan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, dinaan namin sa iyo, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, bigyan, Panginoon, ng papasalamat, Panginoon. Inandog namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, bilang buhay, Panginoon, pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat sa amin. Nagpapasalamat po ngayon mula sa mga kabataan namin, O Diyos, na dinako mo, Panginoon, sa pananambahan na ito, Panginoon. Upang sila, O Diyos, matuturuan yung mga salita, upang sila, Panginoon, ang lumalaki man, Panginoon. Nandiyan sa kanila, Panginoon, yung mga salita, upang hindi sila, Panginoon, madala kung anumang mga pagsubok, mga tukso, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ang nag-aarit na bawat sa amin, Panginoon. Lord, sa amin din mga kamimber, Panginoon, sa mga youth hanggang sa mga nakakatanda sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sama-sama, Panginoon, na ang bawat sa amin, Panginoon, pagpapakumbaba sa aming sarili, O Diyos. Lord, dalangin niya, Panginoon, aming mga kapatiran, Panginoon. Lalo-lalo, Panginoon, yung mga nandun sa ibang bansa, Panginoon, aming mga kapatiran, O Diyos, na nagtrabaho, O Diyos. Patuloy mo silang gabayan, ingatan ang kanilang mga buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nagdoon sila sa ibang bansa, Panginoon, upang makakatulong din, Panginoon, sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy namin silang dinadalangin, Panginoon, kahit sa kanilang mga gawain, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, sa araw-araw, O Diyos, patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang aming mga elder, Panginoon, mga nakakatanda, Panginoon. Lord, ikaw na po bahala sa bawat sa amin, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, pagkainisahin sa iyong pag-ibig at pamamahal, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin, Panginoon, na may karamdaman, O Diyos. Aming dinudulog sa pamagitan ng iyong pangalan na ikaw, O Diyos, gumagamot sa kanilang mga karamdaman, Panginoon, upang sila, O Diyos, magkaroon sila ulit ng kalakasan sa pagkasama-sama din namin, Panginoon, sa aming panalambahan sa bawat linggo, O Diyos. Lord, ang araw na ito, Panginoon, handog namin sa bawat sa amin. Sa iyo, Panginoon, walang iba, Panginoon, aming pinadalangin, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, magiging sintro, Panginoon, ang aming buhay, O Diyos, sa bawat araw na aming ginagawa, Panginoon. Lord, dalangin na yung, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, na patuloy ka mamumulat, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa mababang nanunukulan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, patuloy mo ingatan, Panginoon, na ang kanilang decision, Panginoon. Pabor, Panginoon, sa karami sa amin, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon. Na ngayong bansa, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, bigyan ng kaunlaran, Panginoon. Lalo-lalo, Panginoon, dalangin na namin, Panginoon, aming mga negosyante, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, na nagpatuloy, Panginoon, na sila, Panginoon, ay nagiging kasama, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, upang magkaroon ng kaunlaran, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, sa pamagitan kailang mga puhunan, Panginoon. Lord, salamat din sa aming kapatiran, O Diyos, na mamasukan, Panginoon, sa kanilang
sa bawat sa amin, Panginoon, na ito, Panginoon, ang aming dahilan, Panginoon, upang kayo, Panginoon, ay mamumuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Pagpalain, O Diyos, ang mga bawat isa sa amin, Panginoon, namin sa aming pagpasok sa aming trabaho, O Diyos, hanggang makauwi kami, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon. Upang ang araw na ito, Panginoon, araw kung saan, ikaw, O Diyos, ang pinapupurihan, pinapasalamatan, at tinatagila, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, dalangin ng Panginoon ang aming kapayapaan ng aming bansa, Panginoon, sa pangunguna ng aming mga kasundaluhan, mga kapulisan, hanggang sa mga barangay taan, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat sa kanila, Panginoon. Alam na yun, napakahirap, Panginoon, pagmintin ng kapayapaan, Panginoon. Ngunit kung ikaw, Panginoon, kasama nila, O Diyos, walang imposible, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, napakamit namin, Panginoon, ang kapayapaan na hinahangat, Panginoon, ng bawat sa amin, Panginoon. Dahil kung may kapayapaan, Panginoon, alam namin, Panginoon, may kaunlaran, Panginoon, mula sa aming bansa, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ay pagkaroon ng kaunlaran, Panginoon, kung mayroong pagkakaisa, Panginoon, dahil mayroong kapayapaan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ng Panginoon ng aming Mother Church, Panginoon, sa kanyang pananambahan sa oras nito, Panginoon. Aming dadalangin, Panginoon, patuloy mo silang gabayan, O Diyos. Patuloy mo silang, Panginoon, samahan, Panginoon. Gaya na pagsama mo, Panginoon, sa aming pananambahan sa oras nito, Panginoon. Lord, napakadakila mo, Panginoon, sa aming buhay. Napakasarap, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ang Diyos ng aming pinaglikuran. Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakaran, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. At dalangin din ng Panginoon ang magdala sa mensahe ngayon, Panginoon. Na patuloy ka, Panginoon, mamumunas kayang buhay, Panginoon. Mamumusa, Panginoon, sa kanyang mga salita, Panginoon. Upang ang salita, Panginoon, ng kanyang pagdalin ngayon, Panginoon, magkapagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakaran, Panginoon. Upang ang bawat sa amin, Panginoon, lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon. Wala kami magagawa, O Diyos, sa iyong buhay kung wala ka, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, maraming pupurihin ka namin, at dakilain, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ito dalangin sa iyo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga para sa magandang umaga sa bawat isa. Ito po na ating gawain ay napakasigla. Kanina po, ang panalangin ay ang presensya ng Diyos ang maranasan natin ngayong umaga. Noong nakaraan 3 linggo, ang ating po pinag-aralan ay ang kapayapaan. Pero ngayon po ay pag-aaralan natin ay sa aklat ni Hosea, chapter 3, verse 5. Ang nakalagay doon ay ang Diyos ay makatarungan. Pero meron po tayong tatlo na pag-aaralan. Sabi po doon yung karunungan, katwiran, at katarungan. Doon po tayo sa una sa karunungan. Pero bago po tayo ay batahin mo natin ang chapter buhay o kay Hosea chapter 3 verse 5. Dito po tayo iikot na banda muli na ating pag-aaral.
Sabi dito, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Yahweh ay makatwiran. Hindi siya nagkakamali. Tuwing umaga, inihahayag ang kanyang katarungan. Walang likat niyang ginagawa ito tuwing bukang luway-luway, ngunit ang magkamay walang kahihiyan. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umaga ito. Tulay ng iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, ay pinagkaloob po sa inyong mga anak. Magiging po ay magiging mga bata, mga matanda, at kabataan. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabaya sa bawat isa. Pangalan ni Jesus ang sinasalamatan. Amen. Yung po karunungan, ito po ay isang nagbibigay sa mga tao na antas sa mga tao. Nagbibigay po ito para makilala ang mga tao. Ang karunungan ay totoo na ito po ay paraan para makilala ang isang tao. Ang karunungan ay makikita sa buong kapaligiran o sa buong mundo o sa buong Pilipinas. Makita natin yung karunungan mula sa ating presidente. Hindi siya mahanay na hindi marunong. Totoong may karunungan siya. Hindi siya mahayag o hindi siya mahahalal na presidente kung siya ay walang karunungan. Ganon din ang mga nakaupo sa Kongreso. Lahat sila ay mayroong karunungan. At ang karunungan ito ay nakikita sa bawat tao na mayroong karunungan. Ang karunungan ito ay kanilang pinag-aralan. Mula sa unang taon ng pag-aaral hanggang sila'y makatapos, hanggang maging professional. Makita natin, ito yung karunungan na makikita sa mga tao. Okay, wala po yung aking outline. Ang karunungan ito ay nagbabadya na ang mga tao ito ay dapat kilalanin. Dapat kilalanin, dapat igalang. Mula sa governor, sa bayan o lalawigan o kapikas sa ating mga bayan. Makilala natin na sila lahat ay mayroong karunungan. Kaya tanong minsan ng mga tao, yung bang karunungan nila ay dapat igalang. Dapat ba igalang ang kanilang karunungan? Mayroon po, sa maraming nakakakita, maraming karanasan. Sa akin po, karanasan ko, sama ko ay mga na ako ay nagbabike. Nasakpo po ako ng motor. Dahil yung aking bike ay medyo na-otyo, pumilit yung gulong. Nakita ko yung bantay doon sa amin sa barangay. Nakita ko yung dalawang pulis ay tumatakbo.
Sabi ko doon sa nakamotor, umalis ka na. Huwag ka nang paabot sa 2 pulis. Sabi niya, salamat po. At nung dumating yung pulis sa lugar ko, nagalit pa sa akin. Bakit mo pinalit yung naka-accident kayo? Sabi ko, sir, wala namang kasi nung nasira, eto buo ko. At wala po akong, hindi po ako nasaktan. Kahit na, dapat yung ganyang pangyari ay mapag-usapan dahil sila ay sumasala sa kanilang ginawa. Alam ko ang layunin ng 2 pulis na yun. At kilala ko ang 2 pulis na yun. Kaya, ang sabi sa kanya, pasensya na po, pinalit ko po sila para wala nang makaabala dito sa lugar natin ito, sa tapat ng barangay. Pagkatapos, kawalan ako doon na ako, sabi mo siya, bakit mo pinalit? Bakit mo pinalit? Alam ko po ang mangyayari. Ito yung nakakatakot na mga bagay na kaunting diferensya ay hahanapan ng mga violator. Itong mga taong ito. Hahanapan para sila ay magkaroon. At ang mga pangyari ito ay ilang ulit ko nang naranasan. Sa atin ngayon, sa ating lalawigan, o sa isang lalawigan, ito na po babanggitin, kilala ko po ang kapatid ng gobernador. Kinukwento niya sa akin, kapag sila ang trabaho niya merong illegal gambling. Ganyan ang trabaho niya, itong gobernador na ito. Nakakwento po yun, mula sa kanyang bayan hanggang sa Malacanang ay mayroong ginagawa, lagayan. Ito ang nakakatakot sa mayroong mga tungkulin na hindi dapat makita. Dapat sa antas ng pamumuhay na sila ay dapat igalang, hindi nakikita. Meron po tayong mababasa sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo. Dos. Mateo 2. 1 hanggang 2. Sabi po rito, basahin po at baka po basahin natin. Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na Hari ng mga Hudyo, nakita namin sa silangan at ang kanyang tala ay napalito kami upang sambahin siya. Makita po natin dito, yung mga pantas, hinanap nila ang kilala nila na pinanganak na Jesus. Hinahanap nila. Ito po ay pantas, matalino, andun yung karunungan. Ibig sabihin, ito ay marunong kumilala sa mas mataas sa kanila. Hindi lang sila kumakaroon para sambahin ang Jesus na kanilang hinahanap. At sila po, nung matagpuan nila, may dala pa silang mga handog. Hindi natin pantas. Gaano katalino ito mga ito? Pinakamataas. Mula sa malayo, naglakbay sila
papunta sa Jerusalem para hanapin, paglingkuran at kambahin si Jesus. Ito yung hinahanap sa mga mayroong karunungan. Hindi ko sasabihin, hindi ako marunong. Hindi mo akong natutunan. Pero, ang binabanggit ko kami karunungan, tulad na banggit ko ay mayroong mga pinag-aralan mabuti sila sa kanilang naisip na abutin ang pag-aaral. Isa pa, meron po akong kilala siyang nagtapos na mataas ng pinag-aralan. Siya po ay accountant. Ilang beses ko siyang nakakausap. Ilang beses kami nagkakatanungan sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga accountant na ito, mga CPA. Dito ko narinig, dito ko naranasan sa kanilang pagpunta ang hindi katapatan sa kanilang pinag-aralan. Dahil dinudoktor nila, palibasa yung accountant, dinudoktor nila yung dapat ibibigay para sa gobyerno. Ginagawa na yung under the table. Ito yung nakakatakot minsan sa mga mayroong karunungan. Hindi totoo na naglilingkod sila. Hindi tulad ng mga pantas, naglilingkod sila sa Panginoon. Sa ating bayan, ganito rin ang nangyayari. Nakakatakot. Sa aming nayon, sa Barangay Pulo, ganito rin ang nangyayari. Hindi po ako nakikita sa kanila. Pero meron bagay na nakasangkot ka sa isang gawain. Sa Pulo po, ako po ay isang barberman. Ibig sabihin, ako po yung nagbibigay patotoo. Ang isang manggagawa ay tenant o manggagawa ng isang mayaman. Kapag pinatulayan ko po na siya ay manggagawa, ipirmahan ko po. Kapag hindi po yan manggagawa at ito ay ang nagtatrabaho ay yung may-ari, siya ang kumigilot, siya ang gumagato. Hindi po pinatulayan ko po na siya talaga ang may-ari at wala siyang manggagawa. Pero dumating sa punto, sa aming po nagkaranasan dito, sa Pulo at Baribanay. Noong mayari itong cup, merong 11 o 17 hectare itong nabuo rito sa akin. Walang dumaan ito sa mga barkerman ng Baribanay na Pulo. Dapat dalaan sa akin yung 3 hektarya. Ang nangyari, paliwanag ko kasama yung isang kauntihan at yung kauntihan, nabaypas po ako. Ito po yung nakakatakot sa mayroong mga tungkulin. May tungkulin na ginagamit ang kanilang karunungan sa hindi tamang pamamaraan. Nakakatakot, nakakaiyak sa nakikita natin. Kapag ka po ako ay sinusunda po sa telepon na nangyayari sa ating bansa, sa Ukraine, sa Russia, sa Pilipinas, sa Taiwan, at China. Sa Ukraine at sa Russia ay ando na yung pagbubuhay. Bago makikita natin, masusubaybayan natin
ang mga presidente ito ay kumikilos at sarili nila hindi lumalapit sa Diyos. Kaya ang gulo. Sa Pilipinas, ganito rin po, nais makuha ang lugar natin sa karagatan. Salamat, mayroong nagtatanggol. Di natin alam ang layunin ng kanilang pagtatanggol. Ang mahalaga, mayroong nagtatanggol para sa Pilipinas. Ganito ang laging nangyayari. Yung pangalawa, katwiran. Nababasa natin ito lagi sa banal na kasulatan. Mula sa buhay ng Panginoon Jesus, lagi siyang inuulit ng mga makapangyarihan sa panahon ng Panginoon Jesus. Inuulit. Wala nang katwiran ang mga taong ito na umuulit. Totoo na ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Nandun siya nagpapagalit. Andun siya lahat ibinibigay niya. Nakitaron at siya ay nagpakain ng marami, ilan libo, ilan yung pinagaling, at yung mga bagyo na nangyari ay nakita ng mga tao, pero masama pa rin ang Panginoon ito sa mga tao ito. Wala na silang katwiran para itaas ang Panginoon. Ganon din ang buhay ni Apostol Pablo pagkatapos niyang malita. Wala rin katwiran ang mga tao sa kanya para ibagsak sa kanyang pagtuturo na ang Panginoon Jesus ay nabuhay. Ayaw paniwalaan ng mga tao ito. Lagi ang totoo ang makita yung kanilang kasiyahan, walang katwiran. Hanggang kang marap si Apostol Pablo kay Haring Agripa. Nagpatotoo siya na ito yung nangyari, na siya ay nakakilala sa Panginoon, siya ay tunay na nanampalataya. Ang sabi ni Haring Agripa, sa kaunting panahon, gusto mo akong maging Kristiyano. Sana, ito po. Pero hindi natuloy pa rin ang pangyayaring ito. Hanggang si Apostol Pablo ay patuloy na inuusin. Ganito yung kalagayan ng isang mananampalataya na nagtatapa. Mananampalataya na nagtataguyod ng salita ng Diyos. Ayaw paniwalaan. Tayo ay maaaring abutin natin ito. Maaari natin abutin na tayo hindi na pinaniniwalaan, lalo na hindi maganda ang patotoo. Ang patotoo, ang siyang nagbibigay buhay sa atin para sa Panginoon. Tangina sa pag-aaral, nakita natin o narinig natin ang totoo at pagtuturo na kailangan tayo ay maghihanda. Kinakailangan tayo ay magpuyat dahil darating na ang Panginoon. Pero wala pa rin katwiran ang mga nakikinig. Minsan, baliwala. Ayaw unawain. Hindi natatakot. Mga wala ng katwiran. Sa TV, manood ka. Sa cellphone, manood ka rin. Makikita mo doon na iilan ang nanonood, iilan ang nakikinig dahil wala ng katwiran ang mga taong ito. Ang nais nila ay ang buhay na ngayon. Sila'y nakakaliwata, sila'y nakakagawa ng gusto nila. Ito yung nais ng mga walang katwiran. Wala ng kahihiyan sa binabanggit sa aklat ng Sephora 3:5. Bakit ang ulat ito? Yung katarungan.
Ito po yung pinakamahalaga sa bawat sa atin. Yung katarungan. Buklatin natin sa ating Biblia, sa aklat ng Exodo 18:13. Makita natin dito dahil ng Panginoon na magkaroon ng katarungan ang tao. Ito yung kalagayan ni Moises. Sabi doon sa Exodo 18:13, ang paghirang sa mga hukom. Pinabukatan na hukom ni Moises upang hatulan ang mga tao tungkol sa di nila magkakaunawaan. Inaabot siya ng gabi at sa dami ng tao. Ito yung nangyayari sa panahon ni Moises. Libo-libo ang kanyang pinamamahalaan. Pagpupo niya sa umaga abot niya hanggang hating gabi. Nakita ito ng kanyang biyenan, si Jethro. Sabi, hindi ganyan ang gawin mo. Pumili ka ng mapagkakanuwalaan na siyang mag-aalaga sa bawat isa na iyong pamamahalaan. Pumili ka. At si Moises pumili sa bawat liti na mapagkakatiwalaan. Sabi doon, merong libo-libo, merong daan-daan, at merong hanggang 50. Ito yung nangyayari sa ating bayan. Sa Pilipinas, bumalik tayo sa Pilipinas. Bakit merong DSWD? Pinagkatuwahan doon. Sa Biblia, ay totoo na ginagampanan nila yung pinagkatuwahan. Sa Pilipinas, DSWD nakalulungkot ko. Kung wala kang kapilala na magdadala tayo, hindi ka makakatanggap ng kailangan. Kagabi po, may tumating sa akin na mayroong makakuha sa akin ang kailangan lang, mayroong susuporta. Merong maglalakad. Dapat, sa gobyerno, kapag ibinigay yung gano'n, nakabawat sa pagkakas bibigyan mo. Hindi bibigyan pa yung nakatataas doon, nakapakan gano'n. Kaya pag tumating doon, kung halimbawa ay pera, 10,000 pagdating sa'yo, 4,000. Nakalulungkot. Pero kamarala kasulatan, ang pagpili ni Moises ay totoo na mapagkakatiwalaan. Ito yung dapat sa Pilipinas at sa ating sa Panginoon ay dapat lagi na tama. Basahin po natin uli yung 3:5. Papasin po natin dito. Merong pagkakaiba ko. Meron po kayong Biblia, sabi dito. Ngunit, sa gitna ng lahat na ito, si Yahweh ay makatuwiran, hindi siya nagkakamali, tuwing umagay, nilahaya ang kanyang katarungan. Walang likat. Niyang ginagawa ito tuwing bukang luway-way. Ito yung magandang ginagawa ng Panginoon ni Yahweh. Bakit ka pinandito? Dahil kung binabasa natin ito, aklat ito, mula sa verse 1 hanggang 4, makita po natin dito yung ginagawang ng mga taga-Israel. Sila'y tuwain. Sabi dito, habang ang lusudong ito, sila'y tuwain. Walang uwang, puro karamihan. Wala silang pakikinig
kay Yahweh. Hindi tinatanggap ang kanyang payo. Nakalulungkot po. Wala nang pagkilala sa panahon yun ang mga tagaytay. Kaya ang sabi niya sa verse 5, listen po natin, sabi po dito, sa gitna ng lahat ng ito, Yahweh ay makatuluran. Kahit nakikita na Panginoon ang nangyayari sa kanyang bayan, na kanyang pinili, andun pa rin ang kanyang pagmamahal. Hindi siya nagkakamali. Siya ay makatwiran. Tuwing umagay, inihayag ang kanyang katarungan. Saan po? Ano yung tuwing umaga? Sabi po sa barito ay pagbubukang luwayway. Tuwing umaga, inihayag ang kanyang katarungan. Pag-isip po natin, ano po ang isip natin? Napakaraming ang naglalaro sa iba. Una, hindi mo na po pakikimba. Kalawa, marami akong gagawin. Katlo, may kikika po kung darating. Nalimutan nila na ang Panginoon ay patuloy na nagpupunggit kayo. Kami na sabi ko sa pag-aaral, maghanda, magpuyat, para tayo malapit sa Panginoon. Sabi nito si Yahweh ay tuwing umaga inihayag ang kanyang katarungan. Marami tayong makikita yung katarungan. Pag-ibig natin, sabi naghahanda muna ako ng pagkain. Salamat sa Panginoon. Meron kami ihanda ng pagkain. Yun ang biyaya. Yan, biyaya ng Diyos pagkakaliwayway. Nihayag sa atin yung ating kalakasan. Pero, sa totoo lang po, hirap na po, tumayo rito. Pinagtatawanan po kami nanindigit na nasalito, ganyan po ang tingnan. Nahirap na po, pagka umiilan. Salita po umiilan, ay parang batang umiilan. Pero ang totoo po, ang salita, hindi po umiilan. Tumatanda. Pero ano ang ating pinagkatandaan sa Panginoon? Meron ba tayong ginawa? Sabi sa aklat ni Josue 1:8, basahin nyo araw at gabi, dili-dilihin nyo ang kanyang salita, ang Biblia. Hindi napakaganda na binibigay sa atin na ang Diyos talaga ay makatarungan sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya. Pero meron binanggit dito sa aklat ng Exodo, wala rin kayo, 23, naiupuan. Sabi po ron, sabi nito, 23, huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahirap. Ibig sabihin,
Yung salitang huwag yung pagkakaitan. Tuloy-tuloy. Pag sinabing huwag yung pagkaitan, isang beses lang yun. Isang beses lang. Pag sinabing pagkakaitan, huwag yung pagkakaitan ang mahihirap. Hindi lang yung isang taong mahirap. Lahat ng mahirap. Ito ang kinakailangan. Sa mga may tungkulin sa bayan, sa mga may tungkulin sa iglesia, sa mga may tungkulin sa bawat pamilya. Inulit ko po ang pamilya. Dahil pagkaliwalay natin, tayo rin magpapamilya ang katatama. Hindi po tayo ng narito. Pag-iwalay tayo, may nakanya tayo ulian. Pamilya ang buong magkasama. Napakasarap na tayo maramdaman natin tayo makatarungan sa ating mga anak. Makatarungan tayo sa ating pamilya. Makatarungan tayo sa ating iglesia. Dahil ng Diyos, tayo lang yung makatarungan. Salamat. Hindi po sila lahat. Si Pastor, hindi po sila lahat. Ang kanyang pamilya, kundi pinasasalamatan po ang Diyos, ginagamot po sila. Ginagamot po sila. Kapag tinatalag po sila, baka matapos tayo lalo pa tumako. Para napiprepare mo ito. Po, ang totoo po ito, kapag meron ng muna, nagtuturo, may nagtatanong, napakaganda po. Tayo po ay pinagtuturo sa kikinig lang. Pati po ako, parang po, parang ko lang natutulad ito, mga tinuturo mo. Ayaw kumibo. Lagi yun na lang si Tita Bele nagtatanong. Parang po, ewan ko ba? Hinahanap ng Diyos, kayo mga nakapulihan, magtanong kayo. Hindi mo yung makatarungan ang kanyang pagtuturo kung hindi kayo magtatanong. Kaya ako, napilitan ako magtanong kahit pa paano. Makasabihin. Ay, gede, o ay ako ito. Alam ko no? Ngayon ko yung ako na, ako nga, nasa ulo na lang, ang bahagi ng sermon, hindi ko nakakawin. Pag iray ikinahon mo hanggang doon ka na lang. Nalaman sa tayo. Araw po nung meeting ng BOT, Maribanan at Pulo. Pinakilala yung bago. Ito, nakapatawa lang si Pastor. Sabi ni Esra, pinakikilala po natin ang bago natin kasama. Pakilala. Pagdating po sa akin, ako po ay luma na. Pioneering po ako ng Pulo. At iilala kami natin sila sa Pulo na mga pioneering. Sa totoo lang po, ang Biblia ito ay napakamahal sa akin kahit lumang-luma na. Ang nakalagay po dito, Jesus is supreme global outreach nung po panahon nun. Natanggap ko po ito, nakalagay Happy Father's Day. Palagay ko, simulat ko si ating kapatid. June 18, year 2000. Kaya po. Pero ang Biblia ito, titingnan nyo ay luma, pero laging bago na sa loob. Laging bago. Sabi na
Sa amin, bumili kayo ng bago, yung nandun agad, yung paliwanag. Ako, parang hindi ako makatarapan na hindi po halos-halos ang aking pag-aaral. Kapag nandun lang po yun, hindi ka na mag-iisip. Sabi, ito, bigat. Marami kayo. Karunungan, katwiran, katarungan. Dito tayo pumupo sa katarungan. Dito tayo maghihiwalay sa katarungan. Bawat sa atin, kinakailangan tayo maging makatarungan. Magkamali man tayo, humingi tayo ng pasensya, nagiging makatarungan ka pa. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos. Kailangan ko, ayaw kita sila. Dahil kung wala ang pamilya, kung wala ang Diyos dito, hanggang ngayon nagtisis pa tayo sa init ng panahon. Kahapon, ang init, 14 degrees. Tagpula na, 14 degrees pa. Kaanong hirap ang abutin ng mga panahon. Noon, alala ko ng mga bago ilagay ng aircon, pagpasok sa Sister Cecil, nakapangginaw na. Nakapangginaw na yan, nagyakap na. Pero pa rin na, malamig. Lalo pa naman kayo ng meeting, ilang kami. Talaga malamig. Pero huwag naman maging malamig tayo pagtanggap sa Panginoon. Lalo tayo uminit hanggang lumalamig ang ating puwesto, umiinit ang ating pagmamahal sa Panginoon. Ito yung magandang katarungan na ibinibigay sa ating ng Panginoon. Kahit pa yung manalangin. Ama, salamat po sa iyo. Kami po'y muli mong pinuksan ang aming puso, ang aming tipa. Dahil ang muling salita, lagi nagpapaalala sa amin. Maging makatwiran kami. Maging marunong kami, Panginoon, ng pagtanggap kung ano yung inibigay mo po sa amin. Maging makatarungan kami, Panginoon, sa bawat sa amin, sa pagmumuna ng mga elder, na may ote, o lahat ng nangangasiwa na mayroong gawain dito, Panginoon, dahil kami ay magpasakop din sa aming natatakupan kami ng Diyos. Lahat namin kami makatarupan, lahat namin makatulungan, Panginoon, kapag kayo ang Diyos na aming kilala. Kayo ang Diyos na aming tagapagligtas. Kayo ang Diyos na bibigay sa amin ang pagtulungan dito. Kayo, Panginoon, ang provider sa amin araw-araw. Kung paano na kailan Diyos sa ng mga awit, chapter 23, Panginoon, sabi doon, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako nagkukulang. O, salamat po, Panginoon. Salamat po. Nawa, Panginoon, patuloy ka po natatulog na amin. Dahil pag po kami buhay-buhay, Panginoon, pag niliwanag kami ng Diyos, andyan pa rin po kayo, Panginoon. Patuloy ka po na sa amin ay tumutulog. Patuloy ka rin po sa amin ay tumutulog. Napakabuti po sa rin ng Diyos. Napakabuti po, Panginoon. Lalo na sa amin, mga nagkakaroon ng bilitan, tumatanda pa noon. Narito pa sa loob ng iglesia. Panginoon, salamat po. At nawa, Panginoon, ang mga kabataan ito na narito, Panginoon, ay buksan ang isipan nila. Pag sila nakatapos, pag-aral, Panginoon, ay patuloy pa rin naginig ko sa iyo. Sa pangalan nito, sa lahat ng ating pinagsasabi ng mga ang lahat ng sabi na. Amen. Salamat
umaga po sa inyo. Lord, isang magandang umaga rin po sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa magandang panahon, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Sa mga anak mo, Panginoon, na pagpuli o Lord God, pupuli, sasamba, nagkadalanin, nagkadakilan ng mga Diyos na buhay, Panginoon. Diyos na sumasa lahat, sumasa ibabaw ng lahat, at nasa sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Magandang balita po, Panginoon, pinahayag po, Panginoon, na nawa, O Lord God, tumayo sa aming puso, ang katwiran, ang katarungan, O Lord God. Sa mga pinili mo po, Panginoon, magsalita sa harap, O Lord. Salamat po sa kanila. Dahil tunay nga, O Lord, ginagamit mo sila upang magbahagi ng iyong salita. Dahil kung wala magbabahagi, walang matututo, Panginoon. Kaya salamat po sa kanila. Sa buhay nila, Panginoon, at tunay na magpapagamit sa iyo, Panginoon. Maging sa lahat, O Lord, na magbibisnis, na meron Panginoon sa bawat isa, O Lord. Nawa pagpalain mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay ng O Lord ng pagkakikita mo. Maraming challenges, O Lord, na kami nararanasan. Iba-iba nga na po, Panginoon, ang sitwasyon na naranasan. Subalit na andyan ka lagi. Ikaw mamitiwan dahil ito isa sa maraming pamako sa amin, Panginoon. Na sa lahat ng bagay, hindi kasagutan ko po lahat ng problema, inaranas namin, financially, Panginoon, maging physically, O Lord. Yung mga seniors namin, O Lord, na kagaya po, Panginoon. Maraming na rin, Lord, na nandun sa pamagawan, namin ng restoration, O Lord, ang aming mga kabutuhan, upang maging malakas, kumakamdaman po, Panginoon, upang kami maging matatag, Panginoon, sa mga pagsubok na daranasan ng bawat isa. Alam namin po, Panginoon, alam ang desire ng aming mga puso, dahil hindi ka nagpapagaya. Binibigay mo ito, Lord, tayo, Panginoon. Dahil inaalis mo ang lahat, dahil ang nais mo sa iyong anak, makaranas ng palaka, sagana, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, mga pamilya na bawat na ito, Panginoon. Salamat po sa kanila, sa mga plano, Lord God, na sinasaayos ang puno ng Iglesia, O Lord. Salamat po sa mga pamilya, O Lord, na tunay po, Panginoon, tutulong po, Panginoon, upang aming sambahan ay maging maayos. Sa pamilya, O Lord God, bawat na nagtutulong, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat. At nawa, O Lord God, ang mga tayo sa open, O Lord God, pagkulang ito. Masayang puso, Panginoon, na nagbigay ang Panginoon, at iyo rin po, Lord, we bless. Kanila po mga inibisa po, Panginoon, na tunay na, O Lord, sila'y nagtatatak. Salamat, dahil hindi mo naman ito kailan, Panginoon, subalit kayo po mga sumusunod sa iyo. Dahil alam namin, O Lord God, ang pagpapalang ito, ibabalik mo ng sakit, Panginoon, ng sagana. Kaya salamat po, O Lord, sa mga nag-accept offering po, Panginoon, gamitin sa tamang kaparaanan, O Lord God, dahil sa mga nag-ibigay. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat sa ilaan ng pagpuli at pagsamba. In Jesus' name we pray. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement, every Wednesday po ang ating prayer meeting, 6 p.m. po. Ang practice po ng praise and worship ay every Saturday at ang oras naman po ay nakadepende po sa availability ng bawat team. Every Sunday po, ang ating Bible reading ay 9 a.m. to 9:30 a.m. at ang simula naman po ng ating Sunday service ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Ayan po, meron pong gaganapin na fellowship, Hope of Glory Christian Church at ang title po ay From Famine to Fullness. Sa August 29 po siya gaganapin, anong oras? 5:30 to 7:30 p.m. po. Saan po ba to, Tita Guys? Yung lugar po niya, sa may bandang Balwig po ba? Balian po, ayun po. Kung sino po yung mga available po, pwede po tayong pumunta.
Ayan po, sa mga nagnanais po muli na magpabaptize, magpalista na lang po kay Sister Net para po maturuan po ni Elder Gonyo. Ayun po, meron po meeting ang BOT after po ng worship service. And meron po tayong bisita. Atin pong i-welcome si Brother Joseph Ruiz. Siya po ay inibirahan ni Elder. Ayun po, bago na po sa unahan, pumunta sa unahan, meron pa po akong karagdagan. Sa mga nagnanais po na mag-training ng modern dance, meron pong ipapadala ang CBCC Main. Si Basti po, ang dancer po ng Main, para po i-train po yung mga nagnanais pong mag-train po dito sa church natin. Ayun po, meron pa po bang karagdagan? Pastor? Yun po, inaayahan ko na po yung bisita po natin para sa unahan po para po ipag-pray ni Pastor Ruben. As pangalan na ating bayan ng Kapatiran Joseph. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa isa pong pagkakasawang pinagkaloob ng Panginoon. Sa amin po kapatid na si Joseph Panginoon at siya na po Panginoon ay ipagdira sa lugar na ito upang amin po makapiling, makasama sa aming grupo ng mga Heavenly Father, kayo Panginoon ang nakakaalam ng concerns, Panginoon, ni kapatid ng Joseph, Panginoon. At kay Panginoon, ang ayon pong nilalapitan po, Panginoon, na siya pong magkaroon, Panginoon, ng katuparan, Panginoon, ng mga concerns, Panginoon, na meron nasa puso, Panginoon, ni Spirit Joseph, ni kapatid ng Joseph, Panginoon. Lord, ang kanya pong pagpunta rito ay hindi po by chance, kundi kayo, Panginoon, talaga ang nagdala sa kanya dito. So, Panginoon, namin pong dalangin na sa masusunod ng pagkakataon sa pilahan po makakasama. Lord, muli namin po sa itinasa sa inyo, kay Panginoon na mag-iingat sa Kanya, magbibigay ng patuloy na kalakasan ng katawan, kasiglahan ng isipan, at sa Kanya pong patuloy na paglalakad sa pag-araw, Panginoon. Muli po yung Panginoon, ang inyong patuloy na gabay, patubay ang mag-iingat sa Kanya, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, namin pong dalangin, Panginoon, na lalo po siyang lumalim sa Kanya pong pag-aaral sa salita ng niya pong dinala para po siya ay matuto, makakilala na mas malalim sa inyo. Ito ang aming dalain in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Bago po yung ating pong closing prayer na benediction. Nais ko lamang pong magitin just a short while. Na meron po tayo sa tuwing Sunday, meron tayong adult Sunday school na ginaganap. At meron pong proposal ng ating mga elders na magkakaroon po tayo ng Bible reading, congregational Bible reading at the end of the service. Kasi nga po nakalimutan na po ang pagbabasa ng Biblia. So we'll make it as a congregation. Individually, we do it. Kanya-kanya tayo nagbabasa. Pero kung gagawin po natin ito as a congregation, sabay-sabay po tayo, mga ilang verses, isang chapter po. Pwede natin simulan sa Matthew and we will start on next Sunday. Just a very short one lang po. Para na sa ganon, matapos natin ang buong Bible na mababasa natin as a congregation sa loob po ng isang taon. Yung po yung ating po tinatarget na babasa namin lahat. Separate po yung ating po adult Sunday school na ginaganap po ng ating po mga elders. So with that, tayo po ay patuloy sa ating pong gawain as we close.
mag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapitasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalawalatian sa isang Diyos nating tagapagligtas. Sa magitan ni Jesucristo Panginoon natin, sa kanyang kapulihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Thank you.
Guys, don't. Uy,